I don't know about you, pero ako as early as 5:45 in the morning, opening my social media, ang dami pong nag-react, no, doon sa pagka-capture kay Maduro, Nicolas Maduro, no, ng Venezuela, presidente ng Venezuela. At sinabi nila, si President Trump pala can do anything like that. I mean, just like that of capturing a leader ng isang bansa. Pero, siyempre, ang Amerika naman po meron pong answer. Ang answer niya, dahil hindi rin maganda yung panunungkulan nitong si Maduro, at isa pa, meron daw mga bagay na mga illegal, na ganito-ganyan, na nagkaroon sila ng grounds to capture him. Okay? Yes, pero alam ninyo, merong isang magaling na nagtanong kanina sa akin. Natanong lang naman niya, do you think Trump is the AC? Isa lang ang sagot ko, no. In so many reasons. No, hindi po siya ako. Medyo may edad yung nagtanong. Interesado siya. Nagtanong siya. Sabi ko, alam nyo, dalawa lang po ang ibibigay kong rason sa inyo. At yung dalawang ito, galing sa bibig mismo ng Panginoong Hesukristo. Sabi ko, game kanya. So sinabi ko, sabi ni Jesus, sinabi ko yung sinabi ni Jesus doon sa aklat ng John. Sabi niya, dumating ako sa pangalan ng aking ama, subalit tinanggihan ninyo ako. Subalit ko may darating sa kanyang sariling pangalan. Tatanggapin ninyo siya. Oh. So, tinanong ko, anong bansa po ba ang nagtataglay ng mga pagpapahalaga tungkol sa Messiah? Siyempre, alam naman niya, Israel, Hudyo. So, sabi ko, the Antichrist would be a Jew. Amen? Amen. Pangalawang dahilan kung bakit hindi po si President Trump ako ang AC, kasi yung Antichrist, imimimik niya ang Panginoong Jesus in every way. Kasama po dyan ang edad. Doon sa sa pagiging Hudyo, wala tayong problema doon kasi talagang Hudyo po yung AC. Pero yung pati edad, pareho po, imimimik po niya in every way. Alam po ninyo mga kaibigan ko, mga kapatid, ito po ang natutunan ko doon sa dating pastor namin na talagang ang tibay ng paniniwala niya. And I supported this view. Kaya lang ako, kinonsider ko rin po yung ibang view para malaman ko rin po anong grounds nila, bakit nila tinitindigan yung tindig nila, yung kanilang tinatayuan na paniniwala, ganyan. And I respect that. Nakita niyo naman po, kung hindi ako nakikiaway dito, I don't search for debates or any, you know what? I don't want to open any arguments na magkokos ng pag-aaway-away. Dahil hindi po magandang katangian ng isang Christian yan. Okay? So, para sa akin po, isang parang grade 1 na ugali yan ng tao. Hindi po maganda. Dito i-consider natin, ng views nila. Diba? Ganun po. So, sabi ko, dalawa po yan. Yun nga, sinabi ni Jesus na may darating nataglay ang kanyang sariling pangalan, they will receive him. Pangalawa, minimimik niya ang pinimimik niya yung totoong Christ. So, doon pa lang po sa dalawang yun, convinced naman po yung may edad na lalaking nakausap ko kanina. So, yes, yung dating pastor po namin, hindi po siya ganun tawag dito, kadalas na mag-share ng end times. But, pag nagsalita siya tungkol sa end times, punong-puno ng wisdom, mararamdaman mong hindi niya niyayabang ito, hindi niya pinagyayabang, nakikipagdiba. No, kinakwento lang niya, sinasabi lang niya. No, ayun po. Kaya sabi ko, talagang sa huli, babalik ka pa rin sa paniniwala na Hudyo yung Antikristo. Dahil sa dinami-dami ng mga theories ngayon, talagang Lord, sabi ko, talagang yung totoo na lang ang tanggapin natin. The Antichrist, according to your word, according sa bibig mo na rin ang galing, would be a Jew. Indirect nga lang yung sabi niya, pero isa po siyang Hudyo. Okay? Ngayon, pangalawa, alis na po tayo dun sa kasong yan. Alis na po tayo dun sa usapin na yan. Dito po tayo sa pangalawang punto. Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka? Bakit mapapasunod niya ang buong mundo? Don't you think that? Ngayon, nakikita po natin ngayon, karamihan, magbukas kayo ng social media. Pumunta tayo dito sa mga celebrities. Pag may umaangat na celebrities, sa mga sumisikat, maski hindi celebrity, sabihin natin mga social media influencer. Yan naman ang mga salitang gamit ngayon. So, doon po tayo
maki-join, anong tawag doon? Maki-ride. Makisawsaw tayo doon. Okay, fine. So, mga influencer, yan. Nung araw, mga 20 years ago, 15 years ago, seldom you will hear that word influencer. Than now, na talagang wow, it's all over. And then, ayun, ang auntie ko, may bisita. May magbubukas na yung pamangkin ko. Okay, so, nais ko pong sabihin, may tao ba doon? Oh, ayun, nandun, binuksan na. Okay, pasensya na po, pasensya na. My sorry. Okay, fine. Okay na. So, saan ba tayo doon? Yung mga influencer, ngayon lang naman yan eh. Dahil alam nyo nung nag-pandemic, di ba, dumami? Dito si Ivana, Alawi, mga ganyan, mga pangalan. Sa ibang bansa, may mga influencer din, pero hindi ko masyadong kilala. Pero talagang ang pinaka-successful sa Pinas si Alawi, Ivana, no? Sabi niya, Christian din daw siya. Tingnan po natin kung ano lang ang faith niya, no? I hope tama po yung sinabi niya. Yes, at ngayon, sa mga influencers po na ganyan, meron po silang mga tinatawag na gimmick yung iba, no? Para maungusan niya yung isa. Gusto ko gano'n. Tapos kanya-kanyang gimmick na ngayon. Babalik ko po yung term na ginagamit namin 10 years ago, pabebe. Maraming pabebe ngayon. Sabi nung kapitbahay namin si Karen, pinsan ko po si Karen. Kuya, nung nauso yung social media, naging madami ang maarte na pamilya kanya. Bakit mo nasabi, Karen, kako? Kasi, makikita mo ron, I love you, kanila. Doon sa tapos nagyayakapan sila sa in front of the camera. Alam ko naman yung mga buhay nila totoo. Hindi naman ganyan, nag-aaway-away sila. Tama po siya. Minsan, nagiging panakip, butas na lang itong kamerang ito. Para syempre, sabi ko kay Karen, alangan namang ipakita nila yung totoong kulo nila. Alangan ipakita naman nila yung totoong nangyayari sa buhay nila. Abay, syempre, hindi ako ipapakita nila yung props. Kumbaga, filter, tawa siya eh. Which is true. 'Di ba? Kung ayaw mo magpakita ng totoong mukha mo, mag-filter ka, 'di ba? Parang ganun din sa buhay nila. Alam, ipakita nila yung bad side. Ipapakita nila siyempre, labing-labing, caring-caring. Meron pa isa. Binilhan niya ng regalo yung kapatid niya. Tapos tumakbo sa niya. Alam niyo ito ha? Pero biro po ito ha? Totoo lang po. Uy, binilhan ka ng regalo ng kapatid mo. Inaway agad ako pagkatapos nun. Sinumbat agad sa akin, sabi niya. Paka-unsel. See? Hindi ko naman sila papangalanan kasi mga kamag-anak ko po yan. Pero alam mo, pasalamat ka na rin na paskuhan ka. Ako. Ayun. Talagang hindi magkasundo. Pero talagang ganun po talaga. Matagal ko nang ini-evangelize yung mga cousins ko. Isa pa yung stress. Ayokong sabihin stress, but you know what? Yeah. Ayun. Bakit mapapasunod ng Antichrist ito? Iba ang level ng Antichrist. Dito sa mga celebrities nito, pabebe, bawat isa may gimmick, di ba? Di ba? Gumagawa ng gimmick, makikita mo mukha, nagpapakute, di ba? Nagbabata-bataan, ang edad naman 25 na, 26 na, 27 na. Pero nagbabata-bataan. Di ba? Nung panahon namin noon, nagtatanda-tandaan kami. Kaming mga millennials, gusto namin nagtatanda-tandaan kami. Pero ngayon mga sumunod generation, nagbabata-bataan. Ay, ano ba yan? Mas pangit yata yun, di ba? Pabebe nga Yan po. Kanya-kanyang gustong kuha ng spotlight. So, ganyan po ang nakikita ko po ngayon. Pero biro po ito. Balik na po tayo sa seriousness. Yung Antichrist po, ibang klase. Sapagkat mapapasunod niya ang buong mundo. Sinabi ko na po ba sa inyo, that time, wala nang celebrities. Sapagkat yung spotlight, hindi siya papayag, may kahati siya. Amen po ba tayo? During that time, isa lang ang kanang kamay niya, the false prophet. Na may malaking role din ha. Akalain nyo, itong false prophet, makinig po mabuti. Minsan kasi sabi natin, yung Antikristo, tatatakan ka ng 666. Alam niyo po bang ang magtatatak po ng 666 ay ang false prophet? Siya yung magpapatugi sa mga ayaw magpatak, yung false prophet. Pareho silang halimaw. Both are halimaw. Tandaan niyo yan. Kaya alam po ba ninyo, ang hirap maiwan sa rapture.
This is a serious matter. Alam niyo, natatandaan ko, 4 months ago, almost 4 months ago, merong isang brother na kung tawagan ni Brother Joshua. Sabi niya, natatandaan ko, September 23 daw ang rapture. Almost 4 months ago na yon. maraming naniwala, no? And may nag-comment pa nga rito sa vlog ko. The rapture will happen 12 days from now. Wow! Igi ang galing Hindi ko na sinagot. Dumating si 23rd, hindi nangyari, no? Hindi nangyari. Ngayon, itong malungkot po dito, meron akong nakausap, yung kapatid naman ni Karen, no? Si Jay. Pinsang ko rin. Hindi naman dumating si Lord. O bakit? Kung hindi dumating ako, sa kanyang sariling paraan darating siya. Hindi yung sa 23rd na yan. Ayun ang sinabi ko. Kasi panay ang post nila ng 23. Yan po sinasabi ko. Amen po ba? Sabi ko, the Lord left us. Na parang nagwa-wonder tayo kung kailan siya darating na, talagang, ito lang sabihin ko, hindi nagwa-wonder The Lord left us here. Isa lang ang sinabi niya, darating ako. The Lord left us here with the word, I will come soon. Pero hindi binigay yung eksaktong date. Amen po ba? Kasi gusto niya, habang hindi dumarating yun, lalakad tayo ng buong pananampalataya sa Kanya. Kala nyo, ganito lang ako hindi maganda yung mga past few days. Hindi maganda yung ewan ko. Wag na lang. Talaga lang naman po. Medyo, at least nakausap ko na yung isa kanina na sa family po, within the family to. Pero I think maayos na rin po. Hindi po talaga maganda. Pero sabi ko, I'm walking, sabi niya, we live by faith and not by sight. Kaya ayoko na rin magtanong sa Lord. Lord, hindi po. Sabi ko, 2026 na, enough of those years ng takot, no? Mga ganyan. Yung auntie ko sa Amerika, because of this problem, nagpa-BP. Tumaas ang BP niya. Baka ako, sa isa pong, sabi ko, tita, sa isa pong 60 plus years old na katulad niyo, hindi na po kayo dapat nagne-nervyos, natatakot. Taga New York sila. Paano ganito? Nako, hindi po. Merong si Lord. Nag-usap kami kanina while I'm eating sa Jollibee. Sabi ko, dito po sa Messenger, usap kami. Nasa iyo yan, kako. Basta yung faith nandoon, alam natin, tapos na ni Lord sa cross, kako. Hindi po Christian tong auntie ito, just to tell you the truth. Hindi po. Pero talagang ginamitan ko ng katagang finish work na matay siya sa cross para hindi lang salvation, maging yung mga needs and wants. Maniwala ka maski wants ako. Gusto niyang ibigay. Hindi naman ako nagkukulang sa ganyan-ganyan. Naman po, amen. Kailang within the family circle, hindi ko pwedeng sabihin And I think 2026 would be a great year. Dami. Pasko, ayaw kong dibdibin, ayaw kong isipin. At you just focus on His grace, on His love. Kasi madami pong biyaya no? Ayaw kong yung dahil sa pinagdadaanan mo, maninervyos ka, magugulumihanan ka. Do not be afraid, sabi ni Lord Jesus. Bakit ba tayo napunta dyan? Again, ayun. No? So, the Antichrist will have a power for that. Siyempre, ang pinaka-ultimate po rito, may kapahintulutan po ng Diyos lahat yan. Mangyayari. May kapahintulutan ng Diyos. Pero alam naman natin yung unholy trinity. No? Satan, Antichrist, false prophet. No? Palagay nyo, iiwanan ko po kayo sa tanong na ito dito sa pagtatapos natin. Dahil I'm not feeling well right now. Nakasumpong ang hika ako ngayon. No? Believe me, hinihika tayong konti kanina. Hanggang ngayon, actually. Pero ganyan po talaga ako Sanay na. Pero I'm healed in Jesus' name. Of course. Pag may lumalabas sa sintomas, hindi ka healed, no? Hindi yun. Basta ako, naniniwala ako dun sa nakalagay sa Bible, I am healed. Regardless ng mga symptoms na yan. Hika. Tagal na po yan sa akin.
So, taglay ko na siya. Kambal ko na. Pero sa pangalan ni Jesus, siyempre, nakatutok lang ako sa kanya. Okay. Saan ba tayo tumigil? Ayun. Do you think itong 2026 darating na ba yung rapture? Siyempre, pag dumating po yung rapture, lalabas na yung halimaw. Okay. Ito pa, bago tayo umano, habaan ko na rin lang. Yung halimaw daw po ba, paano ko ba sasabihin to? Yung halimaw daw po ba, magkakaroon tayo ng ideya kung sino siya. Ako talagang pinangahawakan ko, hindi. Pag nag-rapture, doon siya lalabas. Dahil nagkakaroon ng turmoil ang mundo, ang mga tao, nasaan yung mga nawala na mga tao, billions of people disappeared. Siyempre nga naman, magugulumihanan. Yung mga kamag-anak nun, relatives ng mga unbelievers, siyempre left behind sila, di ba? So, nasaan na ba yung mga kamag-anak ko? Pamangkin ko, pinsan ko? Where are they? So, meron silang mga tanong sa isip nila that they need certain answers, of course. Immediately yun, ASAP. An ASAP answer. Wala. Wala pa saan may darating. That's it. That's him. The AC. Sino siya? Saan bansa siya? Isa lang po ang sagot ko. Isa po siyang Hudyo. Taga-Israel po siya. Okay? God bless.